Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Irene Rita Manggubat Becerra. Tubo po na talagang taga Mataas na Kahoy, Batangas po ako. 30 years of service po ako sa aking pong trabaho sa California. Immigrant po ako sa United States na naging citizen na rin, and then bumalik po ako sa Pilipinas at ako po ay dual citizen na. For good na rin po kami dito sa Batangas, at ito po, nagtayo po ako ng small business regarding farming. Nung mag-retire po ako, na-decision na naming mag-asawa na yung hobby ko ay i-registered ko na maging business na talaga noong pong 2017. Kasi 2017 po, nag-start ng mamunga ang aming mga kakao na amin pong itinanim dito sa aming pong munting farm. At ito po from 2018, 19, 20, nagdire-diretso na po ang aming pong small business. And actually, talagang itong 2 years ago, doon ko po talaga naramdaman na ito pong aking small hobby ay may opportunity na maging business in the future. Nagsimula po ang Binbi Integrated Farm 2018. Nung ang aking pong asawa ay gumagawa po ng tablaya. Alam naman ninyo, pag kakao, magkakakao, ano bang ginagawa ng kakao? Made of tablaya o kaya ay tsokolate. Nakita ko po yung mga waste, itatapon na lang. Sabi ko, wait, why not do something dito sa ating mga waste? Na doon na po nagsimula. Ano ba yung rejected bin? Yun po yung mga bins na may mga damage o may mga disease o yung mga clump na pwede namang isama sa tablaya, kaya lang kalamitan po ay tinatapon na lang o ginagawang fertilizer. Doon ko po naisipan na why not I will do something dito sa waste na beans ng kakao. Doon ko po naisipan na gumawa ng mga jewelry na made of resin na mayroong mga design at mga decor ng kakao rejected beans. And at the same time, nakita ko rin po yung waste ng mga dahon ng kakao na sayang din kasi every 6 months po, yung pong kakao ay pinupruning para maging healthy. So, yung mga waste na, na kakao leaves po, itatapon lang o kaya gagawin na namang fertilizer. Then I heard po si Lice Leaves. Kaya nag-research po ako. Nakita ko po na marami palang magagawa po sa dahon ng kakao. So, ito na po, nagsimula na po yung aking pong mga ginagawa sa mga dahon. Gumagawa po ako ng mga bag, lampshade, gumagawa na rin po parang applique ba, mga decor dito po sa mga damit, sa mga everyday use, casual na mga damit natin. Marami na po akong na-try. Pwede natin gawing tray, pwede natin ilagay sa notebook. Pero ang pinaka bestseller po sa akin ay ito pong lampshade na made of cacao leaves and mga bag na to. So dito po talaga patok na patok kayo sa dahon ng kakao at maraming talaga ang nagagawa. Dito na po ako sa ginagawa ko ngayon na nakakonsentrate po ako sa waste management ng kakao at coffee. Bakit kasama yung coffee? Kasi po ito pong aming pong farm ay mix po kami. Meron din po kaming intercropping ng coffee. Bago pa lang yun, is a new one. So, let's see kung maa-achieve ko ngayong taong ito. Pero nakakonsentrate po kasi kami sa waste management. So, alam naman natin ngayon na we need to take care of our earth, our planet. Kailangan natin ma-educated ko din ang ibang mga farming na tingnan natin kung ano yung mga magagamit natin sa mga waste. Kasi mostly katulad namin magkakakaw, nakakonsentrate lang kami na gumawa kami ng tablaya. Hindi naman lahat. Most na gumagawa ng tablaya o kaya ng tsokolate. So, doon talaga nakapokus, and that's my husband, na nakapokus siya na yung food processing, kung anong magagawa pa natin. Maraming nagagawa sa kakao. Ako naman po, yung hindi niya pwedeng gawin na itatapon lang niya, doon po ako nakakonsentrate o nakapokus. So, yun po ang hikain ko po na sana ma-share ko sa mga co-farmers ko. Maturuan ko po sila ng livelihood kasi po kami po ay Agriculture Training Institute Learning Site ng Farm Business School, and at the same time po kami po ay TESTA din. So we train na sinishare ko po sa akin pong agri-entrepreneur ng under TESTA na ito ay business. Itong waste management na ginagawa ko, yung mga waste na itatapon na business pala to, pwedeng pagkakitaan.
So yun po ang aking talaga, nakapokus po ako dito. At yun po talaga yung aking vision at mission ko na may share ko sa mga farmers o kung sinong kahit kanino, yung mga ano natin, maturuan ko sila ng livelihood, yung mga kababayan natin na interesado. So yun ang talagang ano ko po, matraining sila, ma-educate sila, tulungan sila, at maano sa kanila na farming is a business. Kaya po naisipan ko po na isa po sa akin pong tinitraining dito sa aming farm, yung agriculture entrepreneur, para po masabi natin at maturuan po at maihikayat natin na ang farming ay gawin nating business at may opportunity po. Alam ko po na magkakaroon po tayo ng magandang kita dito o pagkakakitaan. Ma'am Irene Becerra ay isa sa aming most active and valued partner dito sa local government, lalo na in terms of promotion and production pagdating sa cacao. Yung Vinvi Integrated Farm na kanilang minamanage at kanilang pag-aari ay talagang isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Mataas na Kahoy, kasi through the farm ay talagang na-promote nila ang cacao, hindi lang yung sa cacao production. Kumbaga nakita natin yung other side or yung pagdating sa fossilized leaves, kasi doon sila nakapag-focus and talagang nakilala. Hindi lang ang Vinvi, dahil kahit saan sila makarating ay kasama pinagmamalaki nila na ang Vinvi ay mula sa bayan ng Mataas na Kahoy. Lagi nga niyang sinasabi na ang sa kanya, ang gusto niya ay makatulong sa community. Gusto niya ma-engage, especially yung mga women, yung mga kababaihan, na makita nila na yung pagpo-fossilize ng leaves ay magandang livelihood. Doon kasi siya nag-start na ni-open niya yung kanyang farm para makita sa community na yung cacao, especially yung pagpo-fossilize, ay malaki ang opportunity. Ito po ang plano namin sa mga susunod na taon, na maturuan, magbigay ako ng training. So ang talagang nakikita ko na sana sa susunod pang taon, and let's just make it like 4 years, 4 years to 5 years, na marami ang training namin na gumawa ng fossilize at gumawa ng mga jewelry at maging livelihood na rin nila, na mayroon silang karagdagang income sa kanilang family na maiko-contribute ko, na tulungan ko sila mag-start ng business and then maging successful sila. Kung makaka-training ako ng marami, may encourage ko sila, mapapaniwala ko sila, they will believe na mayroong opportunity at mayroong kikitain ka sa mga livelihood na gagawin natin. If I can empower at kung makakatulong ako na i-introduce ko yung livelihood, kung sinong interested, pwede ang mga estudyante, meron ako mga estudyante na tinitraining din, o sa mga community, sa mga youth, sana lumaki ng lumaki at makilala itong ating ginagawa internationally na, hindi na lang local, kundi talagang lalabas na tayo ng Pilipinas. And sana in 5 years matupad yun. Ang pagpo-farming hindi naman madali. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Yung lagi sinasabi ko mahirap talaga. Pero pag gusto mo yung ginagawa mo, and I think ikaw happy ka sa ginagawa mo, magi-enjoy ka. Punta ka sa isang farm, masarap pala. My husband and I, pag naglalakad kami sa farm namin, iba ang ng farm kaysa sa city life. Kakapagpaalis ng stress, at saka very tahimik, and maraming kang magagawa, and then maraming satisfying na. Ang example na lang yung itinanim mo. Pag nagtanim ka, tapos bumunga yung tinanim mo, talaga, sabi mo, doon talaga, pinipicturan ko pa. Can you imagine, ito yung bunga na tinanim ko. Ang sarap ng feelings on. Tapos, kainin mo, di ba? Yun yun ang yung tinanim mo, tapos may nakuha kang bunga, ibinigay mo sa kaibigan mo, and then later on, nakita mo, nagbebenta ka na pala. Basta gusto mo yung ginagawa mo, I think you will not go wrong. Ako po si Irene Manggubat Becerra, and I'm proud to say, isa po ako sa Empowered Juana sa Agrikultura.